welcome to another vlog, another unboxing. Tagal ko hindi nakapag-vlog ulit. Grabe. Ang busy ng person ngayon. Mag-hi ka sa kanila kung kilala ka pa. Hi guys! Kilala niyo pa po ba ako? Kilala niyo pa po ba ako? O, dito ka na lang sa lamesa. Nandito tayo sa gilid ng bahay kasi padilim na or paulan na. And kakalabas ko lang ng bahay. By the way, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Nagsisimula na akong bumili sa Benguet ng mga gusto kong bilhin. And eto hindi naman to yung prayo ko. Pero mura siya eh. Kumpara before, yung mga last year. Medyo mahal pa last year. Tapos ngayon nagmura siya. Nakita ko ng isang seller na nagtitinda nito, nakaset. 2 piraso lang laman nito. Ipapakita ko sa inyo kung ano laman. And pag 3 days na neto sa box, hindi ko pa siya na-open. And check ko muna to. Ay, may binili kasi ako na trellis sa ating mga hoya. Kailangan kasi naka-trellis yung mga hoya. Yung parang ganito. Ay! Yan. Parang yung acrylic na yan. Gusto ko nakaganyan yung mga hoya ko. So, ito lang. Ito yun, yung mga trellis na gusto ko. So, nag-iipon ako, naninilaw tuloy yung isang plant ko. Ay, nagyayelo kasi sobrang init na naman. Nagtanggal na ako ng mga net nung nakaraan, di ba? Kasi ulan ng ulan. Ngayon, umiinit-init na naman. Na para bang summer ang datingan. So, bumili ako. Ay, wow, kala ko apat yung binigay sa akin. Ito, 5 pieces. Sa Temo ako bumibili guys kasi doon lang meron. At doon lang ako bumili ng may sizes na gusto ko. So, ilagay ko dyan. And then, parang tagilid. Open natin to. Yun. Ay. Sanay ka na, every time na nagtatanim ako, ito lagi nakadikit sa akin. Kaya nasasanay ko na siya na nasa lamesa. Nasasanay na siya dito sa lamesa. 2 piraso lang binili ko. Ano to? Oh. Ala, lalaglag. Kailangan natin itong tissue na to. Hindi naman siya hindi ko naman siya yung gustong bilhin. Pero binili ko na dahil mura. Ilalagay ko sa harap ng bahay at ito'y matibay. Before kasi sabi ko sa inyo, hindi ako bibili nito kasi matinik. Pero ilalagay ko na lang sa labas ng bahay. Nagugustuhan ko naman siya pag nasa labas. Wag lang dito sa loob ng bahay. Muna kasi may dog ako. Nakakatusok to. Lalo na pag nandun sa gilid. Baka matusok yung mata ng mga dogs pag may hinahabol silang pusa. Nangahabol sila ng pusa, guys. Ano itsura mo after 3 days i-open? Ah, may baby. Nakaset kasi ito ng 550. Ito lang yung binili ko. Ay, may mga baby, 4. Ayun o. Tignan nyo. Medyo late bloomer na tayo kasi ito ang tagal-tagal na neto, di ba? Hindi naman ako nakikipag-usuhan sa plants pero ayoko talagang bilhin neto before dahil nga natutusok ako doon sa ibang plants. Yun nga lang. Na-fold siya. Dapat hindi siya na-fold. Ayun o. Naka-fold. Asan ba? Ayun o. Ito isa variegated. Hanap ako nung paso nito. Kasi, may paso naman dito. Maliit lang paso lang yung paglalagyan ko nito para hindi siya ma-overwatered. Hindi ko pa naman siya ilalagay sa labas. Han, akin na yung battery nito nandiyan sa gilid. Hindi ko pa naman siya ilalagay sa labas at baka malusaw. Bago lang. Nakita mo? Tinanong ko kasi yung reference nito kay seller. Kaya binili ko dahil medyo malaki na. Ito walang, ay may pop din siya. Wow. Pero yung variegation niya, hindi naman siya ganun ka premium. Carry na. Oh, may pops din, 3.
apat. Ayan o. Tingnan yung itsura. Yung variegation niya, parang ano lang. Ayan yung variegation niya. Pero ang ganda, diba? Victoria ba to? Queen Victoria ba ang tawag dyan? Itatanong ko na rin siya ngayon para wala na akong kalat-kalat. Ito, ano siya na... Oh, tingnan niyo. Ano siya ng Heart Angel ko. Alam niyo yung Heart Angel ko? Ito, nagbulaklakan ng ibang succulents ko. Hindi siya talaga ma-heart choice pala. Hindi siya mabuhay sa akin. Nag-try ako bumili sa Benguet nito, 3 peraso. At hindi siya mabuhay-buhay. Ito, bakit ko ba pinipilit kung ayaw niya talagang mabuhay? So, hindi na ako bibili. Nag-try lang naman ako kasi mura. Mura yung pagkakabili ko. Dadagdagan ko ng vermicast. Kasi hindi naman siya magbububog na ako doon sa harapan. Hintayin ko lang mawala yung ulanan o before mag-ulanan. Kaya ayaw ko pakita yung mga succulents ko, guys. Kasi, ang kalat, dikit, na sila, hindi, yung iba hindi nakalagay sa plant rack. Kasi nga, dahil tag-ulan, yung ibang hindi dapat maulanan, nakalagay doon, ay hindi ko pa naayos. Yung mga ko nga, gino, namatay na yung iba. Ewan ko ba, bigla akong nahilig sa Hoya. Ito yung mga Hoya ko, guys. Ayan o. Bigla akong nahilig dyan sa mga Hoya. Yun, sa taas. Ito hindi pa to ayos. And yan ako nakafocus kasi medyo pricey yung mga binili ko. Siguro by the time na mapapakita ko to sa Facebook, ay sa page ko, ang lalago na lalo niyan. Ganyan lang, simple lang. Hindi ko to dinidiligan, guys, eh. Ay, kulang pa. Huwag mo nang diligan, lalo na ngayong tag-ulan. Hindi ako magdidilig nito. Kasi matibay ang mga agave. Agave. Matitibay to, huwag niyo siyang pansining Yung mga nasa labas kong halaman, may mga agave doon. Hindi ko siya dinidiligan ever since kahit na umuulan umaraw or bihirang-bihira. So, naman siya, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Yun nga lang, mabagal siyang lumaki. Pero carry lang. Napakatamad ko ngayon lately na siguro sisipagin na ulit ako pag may bubungan na katulad dito yung aking harapan. Saan ko kaya ito ilan? Kasi yung ibang succulents ko, guys, andyan. Ayun o. Andyan yung ibang succulents ko. Tapos, andun pa sa likod, dun sa papuntang ganyan. Kasi mainit din dun. Dun ko nilalagay ibang succulents. Tapos, yung nasa harapan ko ng succulents, guys, is mga matitibay. Or, ano ba tawag yan? Sanay na sa araw at ulan. Itong next. Punong-puno. Ay, alam ko na, dito ko na lang siya ilagay sa Ayun na, 550 set, magkasing laki, isang var at isang hindi. O, yun lang. Alam niyo ba magsi-6 na ng gabi. Medyo maaraw pa din. Hindi ako lumabas kasi sobrang init ng panahon na naman ngayon. Di ba yan? Nakakaloka. Kailangan ko rin, ang dami ko rin gagawin dito sa Hoya. Ay! Dito ko muna sila ilagay kasi nawala yung dalawang ganito ko. Parang pinak-free na yata ito ni seller. Ito hindi siya guys hindi siya millibags. Tanggalin na nga natin itong mga bulaklak. Ang daming bulaklak, guys. Naku, ang tigas pa naman ito. Tignan nyo. Tapos namatay kasi ano ba nangyari dito? Nabuhusan ko siya ng ay hindi, pag nagdidilig dito sa Hoya, nagpapadilig kasi ako ng Hoya,
Ayan, natutuluan dito. Eh, itong isang to, bago lang to eh. Bago ko lang tong pinropa or kinat ba? Kaya, nabatay. Ang hirap pugutin na itong aloe na to. Hindi to aloe, ay aloes to. Ang hirap pugutin. Dito muna sila nakalagay. Meron din dito. Meron din doon. Halo, kalat-kalat. Since pala na nagre-repat na ako dito, why not? Ipakita ko sa inyo kung paano i-repat itong hoya ko na si Vena. Calistophylla or Calistophylla Vena. At kaya ako na-enjoy or nagugustuhan ngayon yung mga hoya. Kasi, sa ganitong kaliit na pot niya, tignan nyo, yung gaano kahaba siya. Kaya iriripat ko na siya. Gaano kahaba. So, ibig sabihin, maliit na paso lang yung paglalagyan sa kanya is kaya niya nang magkaroon ng last na katulad nito. So, iripat ko lang siya kasi inintay ko lang yung ating trellis. Ito So, kaya ako napa-order nito is dahil dito. Yun lang. Tawag dito. Mauubos ko na naman to ng isang upuan dito. Dahil, ang mahal ng trellis, pinakamura na to, 305, 5 peraso. So, naghihintay lang ako sa Temu ng mga sale para makabili. At ano ba yung next ko gagawin? Umuulan na. Iripat ko lang to bago pumasok kasi andito na tayo. Hindi to root bound, guys. Ganyan talaga ang mga hoya. Kahit ilang taon mo yan na hindi i-ripat, buhay pa din sila. Ngayon, iriripat ko na siya kasi na to pakita ko sa inyo yung pinaka-ugat niya. Pero pwede pa to dito, mabubuhay pa siya dito. Yung problem ko lang ay natatapon na siya. Natatapon or nalalaglag na siya sa paso niya. Grabe, kakalagay ko lang ng water dito nung nakaraang araw. Ayan na. Ano na siya? Ayaw niya na matanggal kasi sobrang tagal na niya dyan. Simula na nabili ko to, hindi ko to tinanggal ng paso niya. At tignan nyo yung paso niya, ang kanyang potting mix, Pond substrate. So, ilalagay ko lang siya dito. Ayan. Ganun lang. Ay, kaya lang, lalagay pala natin to ng Lagyan natin ito. Tanggalin ko muna yung nilagay ko. Kasi mahirapan tayo maglagay ng trellis pag may mga bato-bato na. Or pond subs. Maghoya na rin kayo, guys. Agoy. Kasi nakaka-enjoy magtanim ng hoya. Lalo na pag nabubuhay. Ayan na. Iipit muna natin. Okay. Maliit yung kanyang pinaglagyan din. Tingnan nyo. Pansinin nyo, konti lang difference nung pinaglagyan ko sa kanya na bago. Kasi, matagal na rin to bago umano yung kanyang ugat ulit. Matagal bago yan dumami ulit. Dagdagan pa natin. Grabe, nabili ko lang to ng 4 na dahon. Tapos lumago na siya ng ganyan. Yun nga lang, iwasan nyo to magka-millibugs. Kaya ako tumitingin-tingin. Pero hindi naman siya maano sa akin. Hindi naman maano yung millibugs dito sa kanya. So, tinitingnan-tingnan ko pa rin.
Kasi pag nagka-millibugs, nakakatakot. Katulad ng mga succulents, pag may mga millibugs na to, at saka hindi naman siya millibugs, yung iba, yung mga red mites. Pag may mga ganun na, ay nako, may stress ka na, paano mo sila tatanggalin? Tignan nyo guys. Ah. Okay. May clip ako dito. Babayin ako. Ang lago pa din. Ang ginagawa ko kasi, pag yung dulo niya ay, ano ba tawag dyan? Ay hindi abot. Kunwari, ang haba na ng dulo niya. Bago mo siya iikot dito, dapat nakataas na rin siya. Yung nakatayo na rin yung pinaka-vine niya, nakaganyan. Kasi pag nakatungo pa or maikli pa, ano siya, matagal tumubo. Kasi, ano, nag-a-adjust pa siya. Tapos yung kanyang tubo, kailangan nakatingala para yung tubo niya hindi siya mag-adjust. Yan, dapat nakaganyan siya. Ayan. Tcharan! Tapos ganito ko siya lagyan ng water. Ganyan. Hindi siya perfect yung kanyang ka-double pot, pero pwede na yan. Tapos ayan. Since sanay na to sa tubig, ibababad ko na siya ng ganyan. Ay, napadami naman. Ganyan. Punong-puno, guys. So, sobrang lago na niya. Sobrang takaw na rin niya uminom ng tubig. 2 araw lang to sa kanya. Maano na to, mauubos na. At least, eto, si Vena, mabait naman siya sa akin. Huwag niyong gawin yung punong-puno na ganito sa mga hoya. Pag reroot lang ang ginawa niyo. Pag ganito kasi na may tumutubo pang dahon, pinapalaki ko muna yan bago ko siya iripat or lagyan ng ng trellis. Ang ganda kasi tingnan pag pare-parehas yung trellis, maaliwala siya tingnan and malinis ba. Yan. May mga trellis ako na ganito, yung pa-S or pa-snake ganyan. 2 peraso lang naman yan. Sa sobrang init na naman, tingnan nyo nangyari dun sa aking Laurelin. Hindi siya patay pero naninilaw siya sa sobrang init. Kaya tinakpan ko na muna ng ng dahon. Ang init kasi, tingnan nyo, naninilaw-nilaw siya. So, yun lang naman. Yung mga matatagal naman na nai-stress. Tingnan nyo to, ang laki-laki, 'di ba? Pero yung paso niya ganyan. Same lang dun sa kay Vena. Nakaganyan lang siya. Iriripat ko dito yung iba. Ay, i-rearrange ko yung mga hindi ganong kasaselan talaga ng mga hoya ko. Ilalagay ko doon sa taas. Doon. Ito mga nandito, hindi ko pa siya inaalis kasi bigla na namang uminit. Umaano siya, naninilaw yung plants. Ewan ko kung maglalagay pa ako ng net. Tingnan nyo, nanilaw to. Kasi nakalagay to sa taas nung nagtatag-ulan. Tapos ngayon, uminit na naman ng bongga. Ayan. At saka ito yung iiwasan nyo. Iiwasan, babantayan nyo. Pumapasok doon sa pot yung mga vine nito. Ang hirap tanggalin. Buti sana kung ano. Diyan na sila. Katulad nito, oh. Ang kulit-kulit talaga nitong si Pubicalix. Ayan, oh. Inaalis ko sila dyan kasi ang hirap niyang tanggalin once na nagkapit-kapit na siya. Iba naman yung kinaka-stress ko, guys. Pag yung nakakapit na sila, hindi ko na yan matatanggal. Gahanap ako dito ng ano. Ito, namamatay yung vine nito. Si Chicken Farm. Bahala ka, ayaw mong mabuhay. Yung iba dito, may mga namatay akong pinropa. Sobrang init kasi dati.
So, eto, kailangan na natin tong i-repat din. I-repat ko na nga yan soon. Dito na muna yung ating video. Kasi, uy, nagdaho na sabay-sabay. Yan, kasi, paulan na at ako'y tinatamad na ulit. Ito at least, ito mga hoya ko, silip-silip lang tapos, wala, ganun lang. Silip tapos, deadma. So, ayun lang guys, at ako ay papasok na sa loob ng bahay. Nagsilip-silip lang ko dito sa aking mga plants ngayon. At ito, bago-bago pa lang to si Mindorensis bar. So, dyan lang siya muna kasi dito medyo maliwanag lang, bright light lang. Pero pag ano na yung tag-ulan, lilipat ko na to. Ayusin ko na ulit to. Kasi hindi naman yan talaga yung pwesto niyan. Aayusin ko siya. At ito pa, yung mga pinropa ko, nandyan. So, yun lang. At nasama ko lang kayo sa unboxing ng ating agave. Bye!